iba pa mga balita. Patuloy ngayong araw ng Senado ang pagdinig nito kaugnay sa mga umuning maanumalyang transaksyon sa lungsod ng Makati. Ayon sa isang resource person, overpriced din umano ang pagpapatayo ng gusali ng University of Makati. Ang update mula naman sa aming kasama, si Jade Miguel, mag-uulat mula sa Senado live via phone pad. Yes, Princess, katulad nga ng Makati City Hall, parking building, overpriced din umano ang building ng College of Nursing sa University of Makati o UMAC, ayon sa isang resource person sa katauhan ni Atty. Renato Bondal. Sa 12 palapag ng naturang building, 4 ay parking area kung saan gumastos ang lungsod ng Makati sa joint venture agreement nila sa SCI ng halos 1.1 billion pesos. Ayon kay Bondal, mas mahal pa ito sa mga luxury condominium sa Makati na ginastosan lamang ng 672 million pesos. Base sa kompitasyon ni Bondal at ng President and CEO ng Cuervo Values and Advisory Incorporated na si Federico Cuervo, halos 579.4 million pesos ang diferensya nito sa mga mamahaling gusali sa Makati. Ito marahil ang naging kickback ng mga binay sa pagpapagawa ng naturang gusali ayon kay Bondal. Ito, lutuan niya ang bidding dahil walang pinublish na bidding invitation at nakapagbigay kagad sila ng kontrata sa loob lamang ng 1 linggo sa Hillmarks Construction Corporation. Dagdag pa ni Bondal, isa itong paglabag sa Ethical Standards at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ngunit giit ng UMAC at SCI valid ang joint venture agreement nila at walang dividendo o kickback na natanggap ang mga individual na sangkot sa naturang aligasyon, maliban lamang kay Dr. Jack Arroyo na presidente ng American Eye Clinic. Ayon kay Tomas Lopez na presidente ng UMAC, nakipag-ugnayan sila kay Arroyo dahil noong panahon na pumasok ang agreement, umalis ang mga nurse niya patungong abroad at nangailangan nito ng mga nurses. Bilang sangkot si Arroyo sa naturang issue, pinagsapina na ng Senado ang presensya nito ngayong araw, ngunit nagpahayag ng pagtanggi si Arroyo dahil natanggap nito ang imbitasyon noong Sabado kung kailan sarado ang mga opisina at kinailangan pa umano nitong konsultahin ang kanyang accountant at abogado. At yan ang pinakahuling balita sa oras na ito. Mula rito sa Senado, ako po si Jade Miguel nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.